Ano nga ba ang Anti-Money Laundering Act of 2001 o RA 9160? Alamin natin sa video na ito. Republic Act 9160 ay ang Anti-Money Laundering Act o AMLA. Ano nga ba ang money laundering? Seryosong krimen ang money laundering kung saan ang dirty money o perang nakuha sa iligal na gawain gaya ng pagnanakaw ay sinusubukang linisin sa pamamagitan ng sunod-sunod na transaksyon para hindi masundan ang tunay na pinanggalingan. Upang lituhin at iligaw ang mga kinauukulan sa kanilang investigasyon, ginagawa ang money laundering para itago ang perang galing sa iligal na aktibidad at pondohan ang iba't ibang krimen tulad ng drug trafficking, human trafficking at terorismo. Bilang GPO, importanteng alam mo ang AMLA. Di lang dahil required siya ng Bangko Sentral ng Pilipinas, kundi dahil bilang cash-in and cash-out outlet, posibleng magamit ka sa money laundering nang hindi mo alam. Pwedeng makulong ang mahuling kasali sa money laundering. Ang 3 stages of money laundering. Una, ang placement o ang pagpasok ng iligal na pera sa bangko o e-wallet. Kunwari, may isang kahinahinalang lalaking pumunta sa iyong tindahan. Si Juancho. Nagpa-cash in siya ng malaking pera na parang wala sa lugar. Pangalawa, layering. Paulit-ulit na paglipat ng pera sa iba't ibang accounts para matago ang pinanggalingan at hindi masundan ng autoridad. Balikan natin si Juancho. Pagka-cash in, pinadala niya ang pera sa isa pang bangko. Tapos, pinadala uli sa ibang e-wallet account. Tapos, pinadala uli sa iba namang bangko. Tapos pinadala uli sa GCash ng iba. Paulit-ulit hanggang matabunan ang pinanggalingan. Panghuli, ang integration o ang paggamit ng nalipat na pera sa mga legal na transaksyon tulad ng pagbili ng bagay o pagbayad sa ordinaryong serbisyo. Ngayong natabunan na ang original na pinanggalingan ng pera, gagamitin na ni Juancho ang pera para mag-shopping, mag-travel at bumili ng sports car. Huwag maging bahagi ng proseso. Kung nakapasok ang dirty money sa GCash pera outlet mo, nagiging parte ka sa korupsyon. Paano matutukoy ang money laundering sa transaksyon ng iyong customer? Mabilis na paggalaw ng pera sa magkakaibang accounts. Halimbawa, nagpadala si Juancho ng tigsa 10,000 sa 10 GCash numbers. Malalaking transaksyon na di katumba sa kakayanan ng customer. Kunwari, isang assistant lamang si Juancho, pero 50,000 ang pa-cash in niya kada linggo. Structuring o paghati ng malaking pera sa maraming maliliit na transaksyon para di lumagpas sa reporting limit. Halimbawa, may 500,000 si Juancho at hinahati niya sa tig 10,000 sa maraming GCash accounts. Hindi maipaliwanag ng customer ang pinanggalingan ng pera. Nagdududa ka na kay Juancho kaya tinanong mo kung saan ba galing ang pera niya. Sabi niya, may business siya pero hindi niya masabi kung ano ito. Ayaw magbigay ng ID ang customer. Kahina-hinala na ayaw magbigay ni Juancho ng ID. May tinatago kaya siya? Hindi magkatugma ang binigay ng mga impormasyon. Nakapagbigay si Juancho ng ID pero iba ang pangalan na nakasulat. Kaduda-duda. Ano ang mga pwede mong gawin para mapigilan ang money laundering? Para maiwasan ang money laundering, hingin mula sa customer ang mga sumusunod: buong pangalan, birthday, kumpletong address, at valid government-issued ID. I-record sa notebook o logbook lahat ng ito at itago for 5 years. Kailangan ito para matiyak ang identity ng customer at matrace ang mga transaksyon. At ano naman ang mga bawal? Huwag ituloy ang transaksyon kapag iba ang mukha sa sinabmit na ID. Hindi masigurado ang identity ng customer. Gusto ng customer gumamit ng iba't ibang GCash number. Hindi ma-explain ng customer ang relasyon sa sender at kung bakit nagpadala sa kanya. Malaki ang transaksyon at hindi katumba sa kakayanan ng customer o walang ID. No ID, no transaction. Follow for more money tips and stay safe and smart out there.